affordable premium Cantonese restaurant na pagmamay-ari na naman ng isang 90s matinee idol na si Marvin Agustin. I-try na natin! Wow! Uy, wow. Wow, dami. Sabi yung sinduin nila, ang lakas magpa-elevate ng flavor. Umuusok pa. Wow! Oh my gosh. Ang ganda ng kulay. Hi guys! So ngayon, nagbabalik tayo ulit after natin manganak. So magpo-food trip na ulit tayo after 3 weeks ng pahinga natin. At eto na, ang kalagayan natin after manganak. Wala na yung tiyan natin. So excited na ulit akong makasama kayong mag-food trip. At ang unang i-food trip natin ngayon, nag-crave kasi ako sa Chinese food. Kaya excited na ako ipakita sa inyo kung saan tayo kakain ngayon. So let's go! Huwag na natin patagalin pa. So, ayan guys, finally, nandito na yung mga orders natin. It's good to be back after ng 3 weeks nating pahinga after manganak. So, nandito tayo ngayon sa Mr. Monk sa may Eastwood. Ito ay Cantonese restaurant ni Marvin Agustin. So, nakakatuwa lang guys na, kasi yung na-try natin first is Kochi, which is Spanish na style na may mix na Filipino, right? Fusion na siya. So this time, yung itatry nating restaurant ni Marvin Agustin, Cantonese naman, which is Chinese restaurant. Chinese style. So tara, ipakilala ko na sa inyo isa-isa yung mga in-order natin na sobrang dami. So first, itong kanilang birthday noodles na medium size, 868 pesos. Then ito namang salted egg crab na 500 grams, 2,688 pesos. Then ito namang sweet and sour lapu-lapu na 3,288. So ito naman yung kanilang duck platter na medium, 2,348 pesos. So merong kasamang roasted duck, lechon macao, and chashu. Then ito naman yung roast beef broccoli na 688 pesos. Kakaiba, roast beef. Normally, beef lang, diba? So, next naman is, itong yang chow sharing nila na 488 pesos. Then ito naman yung chashu, wonton noodles na 318 pesos. So yan, may fried wonton na nakaseparate yung kanyang soup. Then ito naman yung taro puff na 168 pesos. Then, ito naman yung spinach soup sharing nila na 698 pesos. So, ngayon, next naman natin yung mga dim sum na in-order natin. Ito yung jumbo monk pao na kung tawagin nila asado yan sa loob, 188 pesos. Ito naman yung pork and shrimp siomai na 238 pesos. Ito naman yung pork and mushroom siomai na 198 pesos. Best seller nila yan. Isa naman sa bestseller pa nila, itong hakaw na 318 pesos. Then ito naman, chicken feet na 268 pesos. Then ito naman yung kuchay dumplings nila na 168 pesos. Then ito naman yung spinach dumplings, nakakaiba. Ngayon lang ako nakakita niyan, 228 pesos.
So yan, ang dami nating in-order. Hindi ko alam kung lahat to kaya nating kainin. Pero excited na ako. Let's go! Pag may crab, hindi ko pinapalampas yung shell kasi yung aligay yung pinaka-paboritong part ng crab, ng alimango. So ito, since salted egg siya, buksan natin para makita nyo. Uy, wow. Wow, dami. Ang kapal sa loob. Kunin natin. Ito kasi yung good part ng crab. Tsaka healthy fat para sa akin. Butter pa. Yung iba iniiwasan to, pero ako hangga't meron kakainin ko. So ito siya. Teka lang, ihulog ko. Wow, daming garlic. As butter. Oh my Lord. Wow, wowie. Hindi natin dyan. Tapos dyan ko kukunin, di ba? Oh my gosh. Solid yung ginawa mo. Daya mo ah. Sorry, bawal yata to sa kakapanganak lang. Hindi ah. Sorry kung maglalabay kayo, pero Oo, bango. sobrang amoy garlic, may butter, tsaka may amoy ng salted egg. Oh. Wow. Oo. Grabe ang patty. Ang oily ang patty, pero yun yung masarap doon. Halatang premium yung butter na gamit. Hindi siya yung fake butter na mga dairy cream, hindi ganon. Hindi siya margarine. Tapos, eto, sobrang sagana sa fried garlic, oh. My Lord. Ito yung mga tipo ng pagkain na pag natikman mo, talagang mapapa-thank you ka sa taas eh. Kasi sobrang sarap eh. Last, di ko natitirahan si Wow. Lane. Bahala na siya sa iba. Ooh. Wow, my Lord. Thank you. Mapapa-thank you ka eh, To no? universe. Medyo pricey siya. Kasi I think parang 2,000 plus. Pero yung sarap naman niya. Yung quality ng ingredients, worth it. Sobrang worth it. For sharing naman, hindi naman yung ikaw lang kakain. That's right. Tsaka ang laki. Pwede pang Very take out. Pwede generous. pang take out. Good way to start. Try na natin yung next. Ito, very cute guys. Ito yung kumuha ng atensyon ko rin. Yung mga chopsticks nila, iba-ibang kulay. Kaya ito, napili ko. Bakit yan napili mo? Bright color, orange and green. Maganda sa mata. Tsaka iba sa napili mong kulay. Unang tatry natin, of course, yung bestseller nila. Roastings. 'Di ba? Lechon Macau, duck, and chashu. So, huwag na natin patagalin pa. Tikman na natin. Simula tayo dito sa chashu. My gosh. Tsura pa lang, no? Eto, hindi na kinakagat to. Isang buong subo na to, di ba? Let's go. Ito yung tipong mapapaganong ka kasi parang kala mo kumalat yung fat. Naging ano siya, lip gloss. So, unang tikim pa lang, para kang dinala agad talaga sa Hong Kong. Move on na tayo, syempre. Lechon Macau. Ito rin, oh, grabe, oh. Yung layering nyo, from sa balat, taba, yan, yung mga toasted na. O, diba? Ito, hindi ko nakakagatin. Isang buo na rin to. Yun ang maganda pagka sinubo nyo isang buo. Kasi pag sinubo nyo siya ng isang buo, yung layering niya, sabay-sabay nyo matitikman. So, from yung taba, yung crunchiness ng balat, pati yung lasa na nakasiksik doon sa mga laman. So, maganda. Huwag nang paligoy-ligoy pakakagat ka ng may isa. For me, kung maliit lang naman yung slice, magandang isang buo. So, ngayon, move on tayo sa duck. Ayan, oh. Kinamay ko na, guys, ha. Breast part yung nasaktuhan natin. Tanggalin ko na yung buto. So, yan, oh. Ito, kailangan kagatin natin kasi makapal-kapal siya, eh. Lambot. Nakakamiss para tuloy ako nasa Hong Kong ngayon. So guys, itong Mr. Monk pala sa Eastwood, 2024 siya nag-start dito. Dati siyang Kochi. So kinonvert lang siya to Mr. Monk. Gaya niyan, itong mga in-order natin, may mga sizes. May small, medium, may large, merong solo, merong platter, may choices kayo. So ito lang yung mga in-order ko para makita nyo na. Kagaya na itong platter ng duck, merong mga solo yan.
siya bestseller. Okay, ako naman to try kasi ito yung mga pag nasa Hong Kong ka, ito yung makikita mo sa mga hole in the wall nilang restaurants na nakasabit, nakahang yung isang buong dock, isang buong slab ng lechon Macau, tsaka ito, yung asado. Pero yung asado nila, ganito, kasi iba yung asado sa Binondo di ba? Super orange yun I think Filipino-Chinese style na yung mga nasa Binondo, hindi ganito yan Ito yung authentic na Cantonese na makikita mo talaga sa Hong Kong. So, try natin. Mahilig ako sa asado. Ang malapit dito, yung fat niya, very matamis. Melts in your mouth kasi. Basta very distinct yung pag-atake niya sa taste buds, pati yung texture. Tapos medyo, yung ito naman, yung pinaka-meat niya, medyo firm. So, magandang combination ng patty na nalulusaw sa mouth. Tsaka yung firmness nung may nangunguya ka pa sa meat. Tapos sumasabay yung melt nung fat. Tapos manipis lang siya. Mas gusto ko to. Mamula-mula. Yung mamula-mula na asado sa Pinoy. Ito yung galing Hong Kong talaga. Ito yung legit na roasting. I think yung mga sa Binondo, niya. Feeling ko Filipino-Chinese na ang may in-adjust na lang nila. So ito naman, lechon Macau. Ito yung lechon Macau. Kumbaga sa Pinoy, ito yung lechon kawali. So yan, may ganun din yung flavor. Syempre, nandito sa meat. Tapos may layer ng fat. Tsaka yung malutong, dapat to super crunchy. Super crispy tong balat. Let's see kung crispy pa. Kasi kanina pa kami hinihintay ng pagkain. Balasa. Hindi na siya malutong. Medyo kumunat. Do kasi nga, hindi namin nakain agad. Pero pag sinaserve nila, I'm sure malutong na malutong to. Pero okay na rin di malutong kasi ayoko na mabasag gigit ko. Natuto na ako. Ganun din ang napansin ko dito is mas makapal yung cuts. Pero mas meaty yung lasa. Hindi siya matamis. Unlike dito, may sweetness ng konti. Dahil siguro sa sauce. Ito walang sauce. So as is yung lasa ng meat. I think yung timpla is nakapasok na, nanuot na sa loob. Sarap ulamin, papakanin. Tignan natin yung yang shao ni Sir Marvin. Sarap. Yan ang gusto ko sa fried rice, lalo na mga Chinese fried rice. Yung mabuhaghag, pag kinain mo, parang dry. Alam mo parang dry, pero yun yung gusto ko yung medyo nabubulunan ako. True. Hindi ko alam bakit Hindi ko alam ba't gusto ko. Kaysa yung malalagkit na kanin, tapos pinried rice. Parang Right. hindi kasi bagay Di ba, malagkit Buhaghag tapos talaga. fried rice, parang gusto ko yung medyo nabubulunan ako. Ito, Duck. duck ang pinakamasarap sa mga roastings ng Hong Kong. Dati nung bata ako, lagi kami pumupunta dyan. Dinadala kami ng nanay ko. Tapos, lagi kaming kumakain ng duck. So, the best part ng duck is, papakita ko sa inyo, is yung balat, syempre. Kasi, yung balat niya is full of fat. Talagang fat. Very fatty. Pero yung fat niya, ibang lasa sa fat ng pork, sa fat ng chicken, tsaka sa fat ng beef. Very distinct, very one of a kind yung pagka-fattiness nito. Malalaman mo yung difference talaga. Malalaman mo, alam mo duck. Try na natin. Iba talaga. Oh my God. Grabe. Mapapakanin ka. Yun ang masasabi ko sa duck. Favorite fat ko siguro. Yan ang favorite kong fat. Fat ng mga nakain kong meat. Whether ibon yan or baka or baboy. Dami po. Duck fat. Okay, so kanina, puro malalaki tinry natin. Dito naman tayo sa maliit. Roast beef, broccoli. So yan. Tikman na natin. Okay? Mamaya na tayo mag-comment. Sa lambot, naghiwalay bago pa makagat. Samahan na natin ang broccoli. So, unang-unang malalasahan mo dito is yung, of course, yung... Kasi, syempre, pagka nagluluto ka, alam mo na yung lasa ng oyster sauce So, nalasahan ko yung oyster sauce. Pero, ang kinagandahan nito, kasi may mga beef broccoli na sobrang alat So, siya, nalasahan ko pa, yun, ang ibabaw, yung lasa ng meat, tsaka lambot. Sobrang naghihiwalay. Tsaka kinagandahan nun,
May mga taba. Yan ang nagustuhan ko kaya kanina, bago ko palang kagatin, naghihiwalay na. Ganda ng combination, may meat, may taba. Diba? Tama natin ang mushroom. So ito, sa typical ng mga Chinese restaurant, hindi pwedeng mawala to, staple to eh. Mga beef broccoli. Lalo na yung mga Filipino na kumakain sa isang Chinese restaurant. Kagaya ko, Filipino naman ako, pero pagkakain kami ng family ko sa Chinese restaurant, hindi pwedeng mawala to. So, si Marvin Agustin, ang ginawa niya, hindi siya yung typical na Chinese restaurant na matitikman mo. Siya ginawa niyang leveled up. Malalasahan mo yung pagka-premium niya. Pero, magugulat ka yung price niya. Kumbaga, affordable. So ngayon, taro puff naman tayo. Tutusukin ko to kasi syempre dudula siya sa chopsticks eh. Hindi muna ako gagamit ng sauce. Let's go. Actually, taro puff, yeah. Tingnan natin ah. Yun. So, ito namang taro puff nila. Sa ibang Chinese restaurant na natikman ko, parang same lang din naman. Kasi yung mga ibang na-try ko, may pagkakaiba sa restaurant ni Marvin Agustin. So, ito parang same lang naman sa ibang Chinese restaurant na na-try ko. Actually, yung taro puff, mas gusto ko siyang kinakain ng walang sauce. Pero nagulat ako, yung sauce niya manamis-namis eh. So ito parang, ito yung ginagamit sa asado. Pero nagulat ako na bagay din pala siya kasi normally hindi ako nagsusauce eh, sa taro puff. Bagay din pala. Ngayon, pork and shrimp, siomai naman. Parang ito sa iba, jumbo na to, 'di ba? Kung titignan nyo. Kakagatin lang natin to, hindi natin iisang buo kasi para makita natin yung loob. Ano itsura? Half lang. So ito yung makikita nyong difference pagka premium quality ang isang siomai or dim sum. Chunk yung makikita nyo sa loob. Hindi gaya nung iba na yung hindi quality gamit. Sa street food, yung mga, alam mo yung mga siksik na, yung parang... Mash na, tapos binuo na lang. Oo, parang kita mo yung sobrang siksik niya. Ito kita mo, maghihiwalay-hiwalay oh. Chunk talaga, hibla-hibla. Yeah. Ibig sabihin ng ganyang chunk-chunk, ano yan, walang extender, Ay. diba? Puro. Real meat lang talaga ang gamit. Walang shortcuts. That's right. Oh, wala ibang spoon. Ito na lang. Chili garlic oil. Chili oil. Sarap nung ano nila, chili oil. Nagulat ako doon ah. Tsaka kahit ang dami, nagulat ako kanina kahit ang dami nung nilagay ko. Hindi ka maiiyak, hindi ka mabibigla. Kaya inaabangan ko eh. Baka mabigla ako sa anghang eh. Subtle lang. Very friendly yung anghang niya. Malasa pa. So ngayon, move on na tayo. Then ito naman, pork and mushroom. Tikman din natin. Half lang din natin para kita natin yung loob. Sabi ko sa inyo eh. Chunk-chunk yung loob. Hindi siya yung parang sobrang siksik talaga. So malalaman mo pag quality. Parang buo-buo yung nasa loob eh. So lasa-wise, yung karne ng pork. And of course, yung mushroom. Pero hindi siya super strong ha. Normally kasi pag shiitake, sobrang strong ng lasa. No? Maliit na portion lang din naman kasing gamit eh. Kaya on top lang. Very subtle. So kung medyo hindi ka mahilig sa strong na lasa ng mushroom, magugustuhan mo to. Tsaka quality yung kakainin mo na dim sum. Ito naman yung kutawagin nila, Jumbo Mong Pao. Prank. Oh, tanggalin muna natin yung papel. Bibiyakin agad eh, no? May papel pa pala. O yan, sige. Oh, wow. Oh. Dami laman, ha? May egg pa. May egg nga. Tama. Kakaiba para sa asado pa, oh. Yep. Kasi ang daming hibla, oh. Oo. Tsaka pansin ko, hindi siya mas-sauce. Kasi yung mga mabibili mo sa Ongpin, Sobrang puro daming sauce lang eh. Tapos Oo, yung konting umay ka kagad. Oo. Ito, karne Ito, lang, walang karne. sauce. Konting sauce. Enough na nasip-sip nung karne, yung sauce. So, hindi siya yung parang ibang asado na overflowing yung sabaw or sauce, di ba? Hindi mo na makita yung laman. Pwede pa kami maghati ni Carter, oh. Yan. Kagatin na natin.
Mm. Madidistinguish mo talaga yung difference niya sa ibang siopaw. Malalaman mo agad na quality siya. Kasi, unang-una, mangingibabaw yung mga laman, mga karne, compared sa sauce. So, hindi siya yung parang, okay, may nalasahan ka matamis lang. Dahil sauce lang, tapos yung tinapay na ng siopaw. Eto, may laman talaga. Kuha naman tayo ng soup. Yan. Oy, may isang buong egg. Yun, no? Spinach. So, itong spinach niya, yung difference sa ibang nakainan kong Chinese restaurant, mas darker yung kanya. Yung iba kasi green na green eh. So, ako, kung titingnan ko, hindi ko pa siya natitikman, green na green siya dahil siguro mas maraming spinach na hinalo. Malalaman natin sa lasa. So, lasa niya, yung pagkakaiba niya sa ibang natikman ko na spinach soup, siya, may anghang, may kick ng anghang. Hindi ko alam kung dahil ba sa ginger yun ng konti. May pagka-peppery. Hindi ko alam kung ginger yan eh, pero strong din. Lasang-lasa mo yung spinach, yung leafy taste. Kaya siguro green na green siya. So, yeah, another good na order natin. Pwede sa kids. Okay, sa dim sum, syempre hakaw. Pagdating sa dim sum, ito yung pinaka-premium ng dim sum. Hakaw. Kasi talagang shrimp lang yung laman, tsaka bamboo shoots dapat. Oy, ayan, bumukas na. Wow! Laman, di ba? Plump yung shrimp, tapos makinta. Sa sauce yan eh. Sa oil siguro na nilagay. Tikman natin. Okay. Medyo kakaiba yung lasa ng hakaw niya. Compare sa iba. Kasi? Mas masarap ng one level up. Talaga? Hindi mo ma-explain yung difference. Pero alam mong... Alam mong meron. Subtle lang kasi yung difference. Pero alam mong meron. Pero ang hirap i-pinpoint. Kasi hindi ko naman alam ingredients kung paano nila nilalagyan ng pampalasa tol. Pero better than ordinary hakaw. Yun ang masasabi ko. Yeah. Ito naman, kuchay. Kuchay dumpling. Sikat daw sa Binondo yung Donbei, di ba? Kuchay, which is, ano yung loob nito? Chives yata? So, try natin. Mga ayaw sa gulay, huwag niyo orderin to. Pero kung hindi kayo sa gulay, ito masarap. Oh, ayan. Wow. Ganda ng kulay niya. Oo. Tsaka siksik, ang daming laman. Ay, dinamihan ko dami mo na. nilagay. Sorry. Sabi yung chili oil nila, ang lakas magpa-elevate ng flavor. Yun nga rin napansin ko eh. Piling ko pwedeng ulamin to sa kanin. Oo, American white rice. Very fresh yung lasa. Ay, by the way, balita ko, everyday handmade, freshly handmade yung mga dim sums nila. Yes. And freshly, yes, daw. yung roastings din nila, everyday bago yung gawa nila, yung production nila. Kaya, makakaasa kayo ng fresh ang orders nyo. Ito naman, ngayon lang ako nakakita ng, dito spinach dumpling. Hindi siya mukhang appetizing pero na-curious ako. Kaya in-order namin. So yun, nandito kami para i-try, para makwento namin sa inyo kung anong difference, kung ano lasa. Anyway, so kung muna lalagyan ng chili oil, pagatin muna natin ito para kita nyo. Ay, may shrimp ba yan? Mukha. May mushroom, may shrimp. Parang shrimp ang nakikita ko. Saka may spinach. Akbit ha? Totally different siya dito sa kuchay. So this time, lagyan ko lang ng chili oil. Para next level natin. Kahit na strong yung lasa ng chili oil, sarap. Hindi niya nasasapawan yung flavor ng bawat dim sum. Ano pa rin? May distinction pa rin. Kung ako ordering ko, mas ito. Kaysa dito. Kasi ito gulay lang. Kaysa kay Kuchay, no? So mas maraming lasa sa loob. Pambansang dim sum. So, I think lahat ng tao mahilig dito. Mahilig dyan eh. No? Ito, ano lang, sa inyo sa iba na masarap. Kasi
favorite order yun sa mga dim sum spots talaga. Ang gusto ko dito hindi not too oily. Yung iba kasi nagsaswimming sa oil. Pero ito, Sauce lang. okay din. Sauce lang, yes. So, sa tinikman mong apat na dim sum, anong mas prefer mo? Spinach pa rin o hakaw? Ito, naglalaban to. Ah, okay. Pareho may hipon eh. Mahilig ako sa hipon. So ito, tsaka ito. Last na pala ako, pinili ko yung chopsticks ko. Isang blue, tsaka isang purple. Favorite ni Baron yung blue. Favorite Si niya po Ashley. siya ngayon, purple na. Dati pink, pero ngayon purple. That's right. Kasi may Shobe na siya. Binigay na niya kay Shobe yung pink. So, ito na i-try natin. Kanina pa nakatingin sa akin to eh. Sweet Malabo. and sour lapo lang. Gusto ko kasi guluhin eh. Malalaki pala siya eh, no? Ito, yan. Oo. Actually, nakatikim na tayo ng ganito sa Kochi ni Marvin Agustin. Meron din ganito. Pero tingnan natin kung may difference sa lasa. Mahilig kasi ako. Kaya in-order ko ulit siya. Hindi ko napansin na na-order na namin ito dun sa Kochi. Kasi mahilig ako sa mga sweet and sour na sauce, ganyan. Try natin. Diba? Ewan ko kung narinig niya pa yun ha, lutong. So kahit kanina pa siya nagsuswimming sa sauce. Hindi naman lahat crunchy pa. So may mga part na, buro yan, mga nakagat ko, crunchy pa. Tsaka mahilig kasi ako sa sweet and sour na sauce eh, kaya anything na may maasim, no? Malutong pa rin yung iba. Again, bias ako. Pagdating sa sweet and sour na sauce, gusto ko yan. Yung timpla nila, na-hit naman nila yung spot na gusto ko na timpla sa isang sweet and sour. Tsaka, para sa price, kailangan talaga masarap na. Diba? Tsaka for sharing to, ang dami nito. Ito pa lang, siksik na eh. Mga kailan subo ka. Pero ipares natin sa Yang Chow ah. Yan ang kinagandaan ng Yang Chow nila. Buhaghag at ang daming sahog. So kung ako, yung mga, pwede ka rin naman kumain dito kahit walang okasyon, kahit ordinary day lang. Pero kung sa family ko, may mga gathering, celebration, baka ito, something to look forward na pwedeng kainan or dala yung family. Kasi bukod sa quality, premium mga gamit na ingredients, para sa premium na gamit nila, affordable yung price. Worth it. Wow! Ooh. Okay, so last sa ating titikman sa mga mains or ulam or whatsoever bago tayo mag-dessert, pag-usapan muna natin si Marvin Agustin, which is yung may-ari nito. Nabilib na ako sa kanya nung kumain tayo sa Kochi. Mas nabibilib pa ako lalo ngayon. Kasi imaginein mo, sobrang flexible, sobrang versatile. Kasi kapag nalaman mo na ang dami niya palang restaurant, kala ko isa lang. So from fusion, ito, Chinese restaurant. Meron pang nagsimula siya before na Sumo-san. Alam ng marami na may Japanese restaurant siya. Hindi lang yun. Meron pa siyang mga iba, like mga steakhouse, Wolfgang, di ba? Sobrang dami pa. Doon ako na-inspire, doon ako nabibilib pa sa kanya. The more na nalalaman ko mas marami siyang restaurant ngayon, na kahit sobrang successful na niya, hindi pa rin siya tumitigil na dadagdag ng restaurant na pwede niyang i-share dito sa mga Pilipino. Kasi mga na-discover na to sa ibang bansa eh. Ito, na-discover na sa Singapore. Yung Kochi, na-discover na sa Spain. Yung mga ibang lasa doon. Diba? So, gusto niya ipatry kasi sa mga Pilipino. Yung natitikman niya ng mga lasa sa ibang bansa. Which is good, diba? May storya behind. So, hindi lang siya yung Marvin Agustin na nakilala natin na 90s matinee idol na sobrang sikat na artista, businessman na talaga. So, hindi siya talaga nagsastop. Sa bagay, kapag successful na tao ka, ba't ka titigil eh, diba? Addictive ang success. Oo. Very addictive. Diba? So, nakaka-inspire. So, baka si Carter in the future, madagdagan yung steakhouse namin. Baka mag-venture ka naman sa iba. Magkaroon pa tayo ng Chinese restaurant, Japanese restaurant. Eh baka mag-partner tayo ni Marvin eventually. Why not, diba? Why not? Ma-out natin sa universe, diba? Ma-manifest natin in the Malay mo. future. Why not, diba? O, tikman na natin. Dami na natin daldal. Okay guys, hindi na ako mag-serving spoon. Sorry. Kasi meron naman kakain ni Carter nito. So, birthday noodles. Ang daming sahog. Naiangat ko na kasi. Ayan. Chashu ba to?
Oh, yan. Basta merong... Pork, may egg, quail egg, may mushroom, Yup. mga gulay. May shrimp. Mga Okay. shrimp. Ang dami pa na naihalo lang natin. Talagang hindi tinitipid pag si Marvel. Sa ilalim pa. Ayan, ang dami lalim mo. Akala mo sa ibabaw lang. Tinidor na lang ako. Tinidor ko na lang guys kasi para dumudulas siya eh. So para ito, nakakat na natin ngayon. Tikman muna natin yung... Whoop! Tikman na natin. So ang napansin ko dito, may mga karne siya, pero hindi lang isang klaseng karne. Iba-iba. So, ito, hindi ko alam kung anong klaseng karne ito, pero iba siya sa isang na-try ko pa na karne. Pero ito, may mga taba-taba pa. Ano to? Hindi ko alam kung anong part tong mga to, basta samahan natin ito. Ayan. May mushroom pa. So ito, pag dinala mo talaga yung family mo dito, hindi ka mapapahiya. Tsaka worth it yung gagastusin mo. Kasi para sa serving, sa lasa, premium quality na gamit. Sa ambience, di ba? Grabe yung ambience. Gusto ko dito yung may puno pa, saka yung pink na accent dito. Very classy. Social ang dating, pero presyong abot kaya. Tsaka para sa quality. Deserving lang talaga na yun yung presyo niya. Okay, so proceed na tayo sa dessert. Okay? So ngayon dessert time na tayo. Pakilala ko muna isa-isa. So ito yung creamy salted egg buchi na 188 pesos lang. Then ito naman yung kung tawagin nila masachi, 148 pesos. Ito may peanut sa labas. Ito lava bun na 88 pesos. Then ito naman yung ube creme brulee na 380 pesos. Apat na dessert, tikman natin isa-isa. So, yan, mainit-init pa. Tignan natin. Sana hindi tayo mapasok. Oh. Umuusok pa. Wow! Oh my gosh. Ang ganda ng kulay. Napakaganda ng kulay. At itsura pa lang niya. Mukhang masarap na. Tikman na natin, guys. Naku, mainit to. Let's go. Oh. Parang ito yung pinaka-best part, ah. Masarap yung mga savory natin kanina. Pero pagdating sa sweets, grabe. Iba talaga pag salted egg. Grabe, oh. Masarap kainin ng malamig-lamig pa. Grabe yung texture niya. Grabe yung pagiging creamy ng salted egg. Lasang-lasa mo yung salted egg. Grabe. Kaya yung texture na nagbibigay nung outer part, yung sesame seeds. Tapos yung parang mochi sa loob. Sobrang busog ko kanina sa mga in-order natin. Dapat sabi ko kay Carter, hindi ko na kaya mag-dessert. Pero buti na lang. Pinilit ako ni Carter mag-dessert pa. Worth it. Ito naman, gamit tayo ng kutsara kasi I think medyo malambot siya. Nuts yung outer niya, then natin yung loob. Oo ito yun. So yan, makikita nyo, nuts, red bean daw yung loob. Red bean paste. Tikman natin. Kakaibang atake ng dessert. So again, parang mochi din yung texture niya. Tapos ang mga texture na nabibigay nung peanuts, okay din ah. Para kang kumakain ng peanut butter. Tapos may red bean. Sarap din to. Ibang atake ng dessert. Ngayon lang ako nakakain na ito sa Chinese restaurant. Normally, buchi lang, no? Tapos mga mango sago, ganun. Very unique to, ah. So, lava bun na tayo. Siyempre, may balat. Papel. Feel ko mas, marami to sa loob. Kanina kasi mausok pa eh. O, yan na. Ito, oh. Oh my gosh. Grabe. Tingnan mo naman yan, oh. Let's go. Tikman na natin to. Grabe, itsura pa lang, kulay pa lang. Masarap na. Mahilig kasi ako sa mga, di ba pag nagpupunta tayo ng Binondo, sa mga nakakanood sa akin, hilig namin ni Carter mga lava pao, mga salted egg pao, ganyan. May mga buo-buo pa nung, alam mo yung sa salted egg, from minash mo or, legit ah. Wow. Tapos ano rin siya, very creamy, buttery. Try na natin to next, no? Bago ko enjoyin yan mamaya. Save ko yan. So, ito daw yung kanilang bagong product. Tikman natin, ube. 2 layer ng ube. Yung parang chiffon. Tapos, ito merong, haba na ito. So, ito na lang. Newest product nila sa dessert. So, ito. Kasi normally, pagka creme brulee, sobrang tamis eh. Sa kanya, parang hindi masyado. Kasi ito,
nabalanse nito. At for me, hindi naman masyadong matamis. Parang pinakamamon or chiffon nito. Ito parang ice cream yung lasa. Ang sarap nung tsaka medyo malamig-lamig din kasi. So dito, pag ito ang tinikman mo, ayan yun yung mga asukal na... So, pag sinabay mo siya dito sa lasa ng pinaka-ube, lasa mo yung ube, tapos parang may toasted na, parang may lasang sunog na cream. Kung alam niyo yung creme brulee, alam niyo yung sinasabi ko. So, yun. Grabe. Finally, natapos na natin yung mga dapat natin tikman. Overall, ito, marerecommend ko sa pamilya, grupo, business meeting, or whatsoever. Kung kahit dalawa lang kayo, or kahit mag-isa ka lang. Baka kasi may mga solo-solo order naman din sila eh. Marerecommend ko kasi para sa premium quality, affordable lang siya. So, here's patingin niya ako lang. So, yung mga in-order natin ay, dami rin kasi natin in-order, 17. Kaya, Oh, wow. Kaya 10 person kumain. Oo, sa dami natin in-order. More than, buong pamilya na, more than 10 people na yung makakakain. Sulit na din, para sa quality. Not bad. Okay, go. Okay, so ayan, nandito kami ngayon sa Super Park United kasi nandito yung kids. So, nakatas lang namin doon kay Marvin Agustin na restaurant ni Mr. Mongdong. Ikaw, ano masasabi mo lang? Challenging mag-shoot kapag tatatlo yung anak. Buti dito sa mall, merong playground na pwedeng iwanan. Like ito. Ayan. Kaya nakashoot kami ng mga 3 hours. Tapos si baby katabi lang namin. Yeah. Anyway, sa Mr. Monk naman, unang-una pagpasok ko, super nice tong ambience. Yeah. Gusto ko yung ambience. Parang very creative no? Hindi... May food. Gusto ko dun yung color pink na spiral dun, parang snake yung dating ko. Nagawa sa dim sum na lalagyan. Hindi ko napansin yun mo. So pagdating naman sa food, ano masasabi mo? Kids. Well, sa food, happy ako sa lahat. Lalo na yung platter nila, yung roastings. Hong Kong roastings platter nila. Lahat naman, masasarap. Kanya-kanyang distinct na sarap at lasa. Hindi nakakasawa. Yung pagdating sa price, for me, para sa quality niya, para sa pinag-isipan, tsaka yung Pagka-premium. pagka-premium niya, deserve na ganun yung price niya. Kumbaga, para sa quality niya, affordable na talaga siya. Kasi sa Hong Kong, medyo mahal din kasi talaga yan. Kahit sa street lang yan sa Hong Kong, pricey pa rin. So, syempre, dinala niya dito yung ingredients or... Yun ang nakakatuwa kay doon ako nabilib kay Marvin Agustina. Kasi pag kami mga nagugustuhan siyang lasa sa ibang bansa, tapos gusto niyang dalhin dito, minimake sure niya na nadadala talaga niya para ma-share niya sa mga Pilipino. Talagang itatry niyang kopyahin yung lasa, no? Ang galing. Hanggat kaya. Galing, Diba? no? Nakaka-inspire. Nakaka-inspire. As a restaurant owner din na para, siya build tayo kasi parang okay, enough na sa atin isa diba? Pero, Sa akin, hindi ba enough? I-build ako na itong business, hindi ng restaurant. Kasi addictive ang success, hindi ako... Yun lang. Kasi for him, though siya kasi nagbi-build ng same restaurant pa rin, Nasa same industry, pero yung iba-ibang cuisine naman yung kanya. tsaka brand. Tsaka ang dami na niya yatang na-build na brands na... Kasi kita mo naman din, very hands-on siya kung saan tayo mapadpad, dumadating din talaga siya Doon na-meet natin siya sa BGC, na-meet din natin siya dito ngayon ulit sa Eastwood. Parang surprise yun Oo, rumoronda tawag ba doon? Rounds. Nagre-round siya sa mga businesses. Kumbaga, hindi niya pinapabayaan. Right. Nakatutok siya. Tutok. So yun, magandang masubukan. I'm sure pag nasubukan niyo, babalik at babalik kayo. Next level siya ng Mga Chinese and Cantonese cuisine dito sa Manila. Next level, masasabi ko. good ambience pa. So, yun. So yun lang guys. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo dito sa main channel natin. Of course, meron din tayong Lane Bernardo Unfiltered. Hindi pa tayo maka-upload doon, pero soon, pupush namin. Pero yun, as much as possible, basta kayang gawa ng time, magsushoot kami dito para sa main channel. Kung maisingit namin yung kay Unfiltered, why not? So, yun lang for now kasi syempre medyo maliit pa si baby. Magwa 1 month pa lang. 3 weeks pa lang tayo simula nung nagpahinga tayo ng 3 weeks. So, yun. So, okay? Yeah, back to the grind na kami. Oo. Alright, see you So, sa yun. next video. Ayan, wala na yung chan ko. Medyo konti na lang. So, ayun. Thank you guys for watching. Till our next video. Bye! So, tara. Pakilala ko na si... So, ano yun? So, tara. Pakilala... ano ba?